Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to our channel. Ito pa rin po ang Anganap Canada, and if you are not subscribed to our channel, please subscribe, like, comment, and share na rin po ang ating mga video. Kung makikita niyo po ang aking YouTube channel, ilang araw po akong walang upload kasi wala akong maisip na paksa or episode title na aking gagawin. Pero meron po tayong nag-comment na ating kababayan sa isa sa aking mga episode, yung episode na Filipino struggles that we can all relate to. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung video at saka yung ano yung naging comment niya. So ang ating paksa for today ay hanggang kailan magiging okay na tumulong, magpadala ang isang OFW, isang immigrant, isang resident, or isang citizen ng ibang bansa sa kanyang mga kapamilya, kanyang mga magulang, kanyang mga kamag-anak sa Pilipinas. So yan po ang ating paksa for today. So balikan natin, nasaan ang kanyang comment. So papakita ko sa inyo, ifa-flash ko dito sa side na ito. Buksan natin ang kanyang comment. So ito, ayan po yung video. So ang sabi diyan, ang title ng video is Goodbye Canada, Filipino Life Struggle that we can all relate to. So yan yung title ng episode, ang kanyang naging komento. Magpasalamat tayo sa ating kababayan. Hindi ko alam kung taga rito siya sa Canada kasi hindi naman nabanggit dito, but I think um she's living here sa ibang bansa. Taga-abroad siya. So sabi niya dito, maraming salamat kay kabayan natin na si Annabel Hiamante. Ang kanyang comment, the problem with third world Pinoys are still sending money to the Philippines. That's a big no-no. So yun po yung naging komento niya sa aking video. Sa akin naman, tama naman. Kasi iba-iba naman tayo ng sitwasyon. Sa aking video, ang gusto kong ipahatid or itawid na mensahe doon is yung bang kung mayroong nangangailangan, yung talagang kailangan, doon ako nagpapadala. Personal na opinion ko yon at personal na ginagawa ko yon, experience ko yon. Nagpapadala ako sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, or kahit doon sa mga kapatid ng aking asawa, sa kanyang nanay din, kung nangangailangan sila, yung talagang perang kailangan. Let's say for example, yung may nagkasakit, kailangan na maospital, kailangan ng pambayad sa ospital, ganyan. O kaya short sila, meron silang pera, kaya lang short. So, kailangan ng pandagdag. Yung mga ganon. So, nagpapadala kami. Kunwari, yung si mama, kailangan ng panggamot. So, nagpapadala kami yung mga ganyan. Pero yung kunwari, may mga pangluho, bibili ng ganito, sapatos, kailangan ng ganyan kasi pupunta sa ganito, kailangan magbakasyon, ganyan. Hindi po kami nagpapadala. Personal na opinion ko po iyon. Kung meron akong pera, meron kaming extra at lubag sa kalooban namin magpadala, ginagawa namin. Pero kung yung sa pilitan, natutustusan ko yung luho mo, hindi ako nagpapadala. Iyon po ang aking personal na opinion. Kasi kung gagawin mo yan, maya't maya hihingi sila ng papadala sa'yo at pagpunta sa ganitong lugar, pang bakasyon, pambili ng gamit, ng ganito, ganyan. Hindi sila magkukusa na magtrabaho at humanap ng sarili nilang kita. Yon. So, para bang sinusuportahan mo silang maging tamad? Yung gano'n. Yun ang aking opinyon diyaan. Kasi kung gusto mong magluho, kung gusto mong marami kang bisyo, maghanap ka ng trabaho mo. Huwag kang humingi sa akin ng pangbisyo mo. Dapat maghanap ka ng trabaho ng sarili mo at para malaman mo kung ano yung hirap ng pagtatrabaho. Pero yun po yung aking opinion diyaan. So, okay na magpadala
kung ang mga tutulungan mo sa Pilipinas ay talagang kailangang-kailangan. Pero kung yung mga luho-luho lamang ay hindi ako nagpapadala. Nagpapadala ako pero kusal sa loob ko at kung meron akong extra. Hindi ko binubugbog ang sarili ko sa pagtatrabaho para matustusan ang mga maganyang mga luho ng aking mga kapatid, ng aking mga magulang, ng aking mga kamag-anak. Iyon po ang aking opinyon sa usapin na iyan. Kasi para malaman din ng ating mga kababayan na nasa Pilipinas na tumatanggap ng mga padala, minsan ang buhay ng mga immigrant, mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi po rainbows and unicorn. Hindi kami hindi kami dito nag-aalaga ng isang puno na namumunga ng pera at kung kailangan ninyo ay pipitasin na lamang at ipapadala sa inyo. Lahat ng mga kinikita namin dito ay pagod, pawis, dugo ang puhunan. Meron pa diyan ibang mga kababayan natin kahit may sakit, nagtatrabaho pa din, kahit may mga lagnat, kahit kailangan ng pumunta ng ospital pero nagtatrabaho pa din kasi iniisip nila saan kukuha ng pambayad ng mga buwanang gastusin. Yun po ang katotohanan dito. Kaya kayo namang mga tumatanggap ng pera sa Pilipinas na humihingi ng mga padala sa inyong mga kamag-anak mula dito sa ibang bansa ay wag naman kayong masyadong demanding. Ayan. So kung pwede naman ay magtrabaho din kayo at para matustusan din ninyo ang mga hilig, ang mga luho ninyo. At hindi para pambili lang ng sapatos, pambakasyon pa ay hihingin niyo pa sa inyong mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Hanggang kailan magiging okay na magpadala, tumulong sa mga kamag-anak, kapamilya, kapatid sa Pilipinas kung ikaw ay isang OFW, immigrant, resident, citizen ng ibang bansa? Ang akin pong opinyon ay nailatag ko na sa inyo. Kung meron din po kayong opinyon at napanood ninyo ang episode na ito, gusto ko rin po sana mag-comment kayo kung kayo po ang nagpapadala para akin ding marinig ang inyong opinion din, suggestion, at baka ako rin po ay may matutunan sa inyo. At kung ikaw naman ang pinapadalhan sa Pilipinas at meron ka ring opinion sa paksang ito, mga usaping ito, ay i-comment mo din ang inyong gustong sabihin diyan sa comment section. Iyon lamang po ang episode for today. Maraming salamat sa mga nanonood. Up to now po, 65 subscriber na po ako sa aming channel. And maraming salamat po. Nagpapasalamat ako ng marami. Hanggang sa muli. Bye-bye!